Hello po. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Marso 2025 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:40 ng umaga. Araw po ngayon ng Huwebes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, patungkol dito sa sinasabi nung attorney ni Rodrigo Roa Duterte. Ang sabi niya, I am confident Duterte will be acquitted. Yun ang sabi niya. Kaya yan po ang title ko. I am confident Duterte will be acquitted. Ay ako po ay hindi naniniwala dyan ay. At may reason po ako bakit hindi ako naniniwala na ang verdict ay acquitted. Hindi ako naniniwala dyan. At Biblia po ang gagamitin ko, pero ngayon, kagabi, halos alauna na po ako natulog kasi nga mayroon palang session ang Senado. May session at si Amy Marcos ang nangunguna. Opo. Pero napakinggan ko ay walang kwenta, sayang lang ang panahon, sayang lang ang resources na nauubos dyan. Kasi nga ay si Jinggoy, isisingit ko lang po ha, sinisita niya si General Torre. Bakit daw ganun? Ay, ay wala namang kasing alam ito si Jinggoy eh. Nung si James Gordon, si Gordon ayaw umalis sa SBMA as chairman ng SBMA dahil tinanggal ni Irap yan eh. Ayaw umalis kasi may 6 years terms po yan eh. Yung chairman ng SBMA ay tinanggal siya ni Irap. Balikan po yung kasaysayan. Ang ginamit ay, kasi nagkulong siya dun sa building eh. Ang ginamit ay mga fragment. Walang mga baril. Umakyat sa bubong, sinira ang salamin at pinasukan siya dun sa building. Ganun po yan. At inaresto siya, si Gordon. Ganun din ang nangyari kay Trillanes. Hindi ba? Sa Oakwood Mutiny, hindi ba? Pinusasan siya. Tapos, he was arrested by the belt. Hinawakan yung belt niya. Wari na kagalaw siya. Hindi kasi ang pusas niya sa likod eh. Tapos, kinuha siya by the belt, hindi ba? Ay, ano ba naman ito si Jinggoy? Iba po ang gusto kasi ni Jinggoy ay bakit daw walang dalaw? Ay hindi pa nga nakakulong yan eh. Hindi pa secure ang perimeter po eh. Hindi pa secure yung area. Kaya hindi pwedeng dadalaw. Kung sino man ang gustong dumalaw, hindi pwede. Pero kung nasa stockage na o nasa silda na, pwede na. Kasi naka-perimeter fence na yan eh. At ililista din ang sinong dadalaw. Isa-isa lang yan. Opo. Pag nakasecure na sa kulungan, pwede na ilagay yung pangalan sa manifesto at may oras ng dalaw. Iba po yung inaaresto. Dito nga sa Amerika po pag may hinuhuli sila kanto sa kanto yan. Walang dadaan. Opo.
Ganun yan. Hindi. Yung mga kapitbahay mo, kuwan yan, hindi pwedeng dadaan ka doon sa dati mong dinadaanan kasi nga ay may hinuhuli sila na kapitbahay eh. Ganun yan. Saan ka punta? May magtatanong sa iyo eh. Nangyari yan dito sa akin sa Amerika eh. Doon ka dumaan sa kabila, sabi ng pulis eh. May hinuhuli sila eh. Pero yun ang dati kong dinadaanan. Pinapalihis kayo nila kasi nga ay baka nga magkaputukan eh. Kung at saka dito walang nanonood. Kasi may pulis din na nagbabantay. Anong ginagawa mo dito? Hindi ba? Ay dyan sa atin may nanonood eh. Kung may inaaresto dito wala. Binabawalan po ng mga pulis. Ganun po yan. Ay hindi alam ni Jenggoy yan. Hindi alam. Pero nga, balik tayo dito sa topic natin. Ang sabi po ng abogado niya, palagay ko ay ang sabi ay maa-acquit daw o acquitted ang verdict. Confident daw siya na si Duterte ay maa-acquit. Ngayon, sa palagay ko naman, mahihirapan ma-acquit dahil ang mga testigos po ay galing sa loob. Galing po sa kanya o mga inutusan niya. Iyan po ang aking reason dyan. Pag ang mag-testify sa'yo ay yung dati mong kasamahan, bihira po ang lumulusot yan. Kung mag-testify against sa'yo. Kasi alam niya ang detalye eh. Alam niya ang suot ng damit, alam niya anong oras nangyari, kahit anong detalye. Kahit na ibaliktad mo pa yan, patiwarik, ibitin mo ng patiwarik. Kung naandun siya o isa siya dun sa gumawa ng krimen, ang sasabihin niyan puro totoo at paniniwalaan po yan ng mga tao. Yan po ang reason ko dyan. Sino ba ang kanya? Sino ba ang mga dati niyang inuutusan? Ayan, si Las Cañas at saka si Mutabato, hindi ba? Kaya kung yan ang bumaliktad, wala siyang magagawa. Yan po ang reason ko. At sila ay madaling paniwalaan. Kasi nga detalyado po yun eh. Hindi ba? Ilan ang tao na naandun, alam nila yan. Ano mga suot ng damit, ano ang kulay ng damit, alam nila yan. Kaya nga, paniniwalaan eh. Paniniwalaan yung mga testigos na kung saan dati sila ang gumagawa o inutusan. Ganun po yan. At kahit na po sinong abogado alam yan, ang pinakamatibay na ebidensya ay yung kasama doon sa krimen. Kung yun ang mag-testify. Pero bago ko po ibigay yung Bible verse, at saglit lang po ito, saglit lang ito, kasi nga isa lang Bible verse ito pero dinagdagan ko. Ay hayaan nyo muna na batiin ko muna itong mga sumusubaybay sa atin at salamat po sa inyong lahat. Ito po sila. Salamat po sa inyong lahat. Pussycat, Doris May, Antonino, si Ronel, si Ibi Cumbio, si Joey Valenzuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, User NB, Parot-Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andre Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Bir Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpao, User GH, RC Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilya Laguinyo, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User Kiki, User XQ, Nolson Nukop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez,
Ramon Junior Rojas, Jael Villarreal, Rose Jack Norme, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Guid, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olavieres, Adrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Coamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Prico Muo Briac, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin. Ito po sila, si Michael Apasible Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Doto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isgira, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japantors, Divina Apostol, CG Pichay, Kapihan ni Art at Ago, Demdios Journey, Kakamping, Ang Batas with Atty. Care Castro, Waldi Carbonel, Atty. Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila. At nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tayo tuloy-tuloy na. Ito po ang Bible verse na isishare ko po sa inyo na mahirap pong lulusot si Duterte. Opo. Kasi Biblia po mismo ang nagsasalita po eh. Opo. Sa Psalms 55 verse 11 hanggang 13, although na si David po ang nagsasalita nito, pero inulit po ito ni Jesus Christ. Inulit niya ito mga kataga na ito. Halos lahat kasi yung naisulat ni King David, ay parang patungkol din kay Jesus Christ. Na kung saan ay ito si David ay yung anak niya at saka yung defense minister niya nagsama at kinuha yung kaharian sa kanya. Opo. Natalo siya, pero nakarecover siya. Pero tumakas siya eh. Kasi nga natalo siya eh. Ito po iyan at ito din ay naulit kay Jesus Christ nung siya ay pinagkanulo o nagtraidor sa kanya o binitray siya ni Judas Iscariot. Kasi dati niya pong kasama si Judas po eh, hindi ba? At yun ang nagsuplong sa kanya yung identity niya. Yun po binayaran dun si Judas ng 30 pieces of silver. Ayan po. Ngayon, babasahin ko lang po destructive forces are at work in the city. Threats and lies never leave the streets. If an enemy were insulting me, I could endure it. If a foe were rising against me, I could hide. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend. Ayan po. Hindi po kakayanin eh. Kung ang nagtaksil sa'yo ay yung dati mong kasamahan o ang nagsuplong sa'yo ay dati pong kasamahan. Basahin lang po natin ulit If it is an enemy who is insulting me, I could endure it. Kaya mong labanan o kaya mong tiisin. Hindi ba? Kahit na murahin ka nung kaaway mo, pwede hindi ba? If a foe were rising against me, ayun, lumalaban sa'yo, I could hide. O sa iba, I can ignore it. Ay, simple, kalaban mo yun hindi ba?
Siyempre, they will rise against you. Kasi kalaban mo eh. Dito, I could hide or I could ignore it. But it is you. Sabi po ni David. At ito po ay inulit ni Jesus Christ. Ang tawag niya ay yung kaibigan ko kanya, nakasama kong kumakain, sabi po ni Jesus Christ, kasama ko sa pangangaral o sa lahat-lahat, ay rises his heel against me. He rises his heel yung sakong, di ba? Against me, sabi ni Jesus Christ. Ayun nga si Judas Iscariot. But it is you, ang nakasulat dito, but it is you, a man like myself. Iisa kasi ang simulain eh, hindi ba? Kaya nagplano sila, kasama dun sa plano, o kasama sila dun sa gumawa ng krimen, tapos bigla na lang nag-iba. Ay nakasulat dito, a man like myself, my companion, my best friend o my close friend. Ayan po, hindi ba? Hindi po kakayanin eh. At yan po ang nangyayari ngayon sa mga Duterte. Si Marcos po ay unity yan eh. Pero dahil sa salitang tambaluslos, sa isang salita lang po o sa isang pangyayari na kung saan ay sinabi ni Sara, inakusahan niya na tambaluslos si Martin Romualdez, diyan na nag-umpisa yan. Just a word, hindi ba? Isang word lang eh. At ngayon ay ito si Mutabato at saka si Las Cañas ay dati niya mga tauhan yan eh, mga trusted men niya yan eh. Mga trigger man, hindi ba? Pag yan ang nag-testify, paniniwalaan po ng tao eh. Kaya nga hindi lulusot ito si Duterte. Yan po ang sinasabi ko dito. Pero bibigyan ko po kayo ng example. I-refresh lang po natin ang history. Si Marcos, siya ang naggawa dyan kay Enrile. A man of my own making. Yan si Enrile. Siya ang nagbihis dyan ng mga kapangyarihan. Siya ang nagbigay ng mga kapangyarihan. Pero nung nag-testify na nilabanan niya si Marcos, hindi ba? Walang magawa si Marcos. Wala. Kaya tama po ang Biblia eh. Si Enrile na siya ang gumawa dyan ay nilabanan siya. Ang tawag nga ng iba dyan ay partners in crime eh. Yan si Enrile at saka si Marcos. Partners in crime. Walang nagawa po si Marcos. Si Estrada po. Si Estrada at saka si Chavit Singson, hindi ba? Si Chavit Singson ay nilabanan niya si Estrada. Pero magkaibigan sila nung ibinigay kay Atong Ang yung waiting, ginawang waiting Lord ata si si Atong Ang ay nagalit si Chavit Singson. Ay bakit ibigay mo yan? Ay ako, kaibigan mo rin ako. Ayon. Natanggal po si Irap Estrada sa pagka-presidente. Hindi ba? Ayan po eh. Kasi nga ay close friend niya na nilabanan siya. Mahirap talaga lumusot eh. Tingnan niyo po yung nangyari kay Jojo Marbinay. Si Jojo Marbinay po ay sure winner na po yan sa pagka-presidente. Sure winner na po yan nung mga early days ng campaign. Kasi vice president siya eh. Ay nung nag-testify po yung vice mayor niya, si
Modesto Mercado, yung vice mayor niya, nag-testify sa kanya, against sa kanya, ay bumaba ang rating niya, hindi na siya nanalo. Ganun po yan, ano? If an enemy will insult me, I could endure it. If my enemy will rise against me, I could just hide. But it is you, a man like myself, my companion, my close friend. Ayan po eh. Kaya nga hindi lulusot. Di ba? At ito, idagdag ko itong Proverbs 13:18. Matigas kasi ang ulo nito ni ni Duterte eh. Ang akala niya siya na lang. Ang akala niya, ang araw ay umiikot lang sa kanya. Hindi po. Ang araw po ay umiikot po sa lahat ng tao. Ang akala niya kasi lahat ng mata nakatingin sa kanya. Self-centered nga yung ganyan eh. Matigas ang ulo. Ang sabi ng iba, narcissistic. Ay, pero hindi ko naman naiintindihan yung... Kasi hindi naman ako psychology major, di ba? Ay, ang iniisip niya lang yan, lahat ng tao nakatingin sa kanya. O lahat ng mata, tinitingnan siya parati. Ganun po yan. Kaya nga matigas ang ulo o akala niya sikat na siya. Hindi niya alam, ang Diyos po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Yan po ano. Basahin ko lang po ano, Proverbs 13, verse 18. If you ignore criticism, sa iba, discipline ito o aral. If you ignore criticism or discipline, you will end in poverty and disgrace o dishonor. Yan po ang nakasulat eh. Ay, matitigas nga ang ulo eh. Hindi ba? Ayaw ng kritisimo. Yan nga, yung correction, hindi ba? Ayaw nila eh. Kaya, they will end up in poverty and disgrace. Kaya nga ganyan, mabibilanggo yan sa palagay ko. Kung mamatay man siya doon na walang sentensya, ay ganun nga yan. They end in poverty. Ay kahapon nga yung sarang ibablog ko ngayon ang dami po nagbablog na yung mga ari-arian ata ni kung pinag-aaway-awayan na ni Duterte. Opo. Lang mga kamag-anak niya o sino yung mga alipuris niya, baka mga dami o pinag-aaway-awayan daw po eh. At ang vlog ko nga kahapon, panoorin nyo po yung kahapon na yung kay Ipi. Si Ipi ay yun nga, niyayakap ata si Kwan doon sa picture. Si Hanilit, hindi ba? Ay delikado po yan na yung nakasulat doon sa Biblia na that is evil. Na yung nag-ipon ka ng mga kayamanan, nag-ipon ka ay hunos, hindi ba? Kung wala ka na, hindi ba? Kung namatay ka na o nakabilanggo ka o na-exile ka, kung wala ka na, ay mag-asawa. Yung asawa o yung inaasawa mo, mag-asawa naman, anhunos. Hindi ba? Kung anong mangyayari doon, ay baka yung mga pinag-ipunan mo ay napunta doon sa lalaki na hindi naman naghirap. That is evil. Sabi po ng Biblia po That is evil. Great evil. Yun ang diniscuss ko kahapon. Kaya yun sana ang gusto kong i-discuss ulit ngayon Kasi nga, yung mga vlog kahapon ay puro ganun na pinag-aaway-awayan na yung ari-arian ni Duterte. Naniniwala ako dyan. Naniniwala po ako dyan. Kasi dalawang pamilya po yan Mag-aaway-away talaga ay plus pa yung mga alalay na iba-ibang alalay po yan If you accept correction, you will be honored. Ayan po nakasulat dito. If you accept correction, you will be honored. Ay pero nga ayaw nga ni Duterte ang correction Gusto niya palakpak. Kahit na sabihin niya na stupid yung God, hindi ba? Yung gumawa ng langit at lupa. At
hindi naman siya lulusot doon kasi ang pinag-usapan ay lumalang ng langit at lupa, yung Diyos na yun. Ang sabi niya ay stupid, ay palakpak pa nga ayan nga, yan nga ang sinasabi ko walang makapag-criticize sa kanya, kaya ganyan talaga ang kahantungan niya. Walang makapag-criticize wala siyang koreksyon, hindi ba? Siya ang magaling, hindi ba? Siya ang magaling. Ganun po yan. Kaya nga God resists the proud but give grace to the humble. Ay i-resist po siya ng Panginoon. Ayan po sayang hindi ko na naabutan yung i-discuss ko sana yung article 59 section 3 na yun ang pinag-uusapan nila Jinggoy doon sa yung pong yung binasa ko kasi yun pag na-aresto na, hindi na pwedeng i-apply yung kukuha siya ng abogado niya para dadalhin ang kaso sa local court. Hindi na pwede yun. Hindi na. Kasi maaabala po maaantala yung pagdala sa kanya sa korte na nagpahuli sa kanya. Maaabala Iyon, pwede yun kung hindi pa siya sumusuko o hindi pa siya nahuhuli. Pwede yun. Alam niya na mayroong huhuli sa kanya, mag-file na siya sa korte. Ganun yun. Basahin niyo po yung section 3. Kung minsan kasi ang hirap intindihin kasi nga kung minsan iba ang meaning Ganun po yan. Pero nakalagay po doon, pending arrest o wala pang aresto. Pwede siyang pupunta sa local court. Yung Article 59 po, Section 3 ng Rome Statute ng ICC, nakalagay po doon. Ipagpalagay na nga na pwede yun na gamitin niya. Ipagpalagay. Pero ay inalisan niya nga ang ICC Nag-withdraw siya Paano niyang magagamit yan? Kaya lahat ng mga pangyayari, lahat po ng kaganapan na nangyari after 2019, hindi na pwede. Kasi nag-withdraw na siya Ayaw niya sa ICC Yun ang rason ng mga abogado na parang pilosopo. Pero ako, ina-analyze ko po yung pagkasalita o yung pagkasabi. Opo. Pwede yun na, pero para sa akin, parang pilosopo nga yun Pero pwede. Umalis ka dyan, ay bakit i-honor mo na naman, ay umalis ka dyan. O winidraw mo na, o itinapon mo na yan Tinapon nyo nga ang magaling, di ba? O ngayon, gusto nyong yayakapin. O, di ba? Tinapon nyo ang ICC, pero ang yayakapin nyo ngayon ay ICC para maprotektahan kayo at gagamitin mo yung Article 59 Section 3 na pwedeng pupunta sa local court para magpetisyon na kung tama yung pagka-aristo o tama ba yung karga na kaso. O kung tama yung kaso, ay yan nga ay nakasulat doon, pending the arrest. Wala pang aresto. Ay na-aresto na O anong gagawin dyan? Diretso na po yan sa stockage. Di ba? Tapos isasakay na yan sa eroplano, tapos dadalhin na doon sa nag-request. Yun, international court na nagpa-aresto. Ganun po ang procedure. Isipin nyo na lang, hindi ba, kung pwede siyang pupunta sa korte, maaantala yan, ay baka abutan ng taon yan, hindi ba? Pag-aaralan po ng judge yan dito Ganun nangyari kay Jimenez, hindi ba? Hindi ba? Taon po ang binilang. Kasi kini-question niya yung ni Jimenez yung court order ng international. Hindi, yung nagkuhan pala siya ng extradition. Di ba? Tatagal lang yan. Di iiyak po yung mga biktima
na ayaw na nga nilang dalhin sa local court po eh. Ayaw na nilang dalhin diyan kasi wala na silang magagawa sa local court po eh. Wala na eh. Alam nila wala na. Sa laki ng kayamanan ni Duterte, sa daming impluwensya niya, ay walang mangyayari. Yun ang sabi nila. Kaya ang pag-asa lang nila ay yung ICC. At ganun nga ang nangyari. O sige po at hanggang dito na lang po at sana po dalangin ko sa ating pakikinig po ay nakakakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.